function. Ba't may tugtog? Restrict tayo niyan, boss. Maya na magpatugtog. Composite functions. Yan. So, ito guys, para rin siyang, ito kasi kanina ginawa natin sa, ano lang siya, operation of function eh. Ito composite, iba naman to. Pero halos pares lang sila ng concept para lang nag-evaluate. Anyways, so meron tayo number 1, like f of x, which is x squared, and g of x, let's say, square root of x. So, we need to find, let's say, letter A, yung f of g of x. So, itong bilog na to guys, same lang to sa ganito ha. So, ganyan siya ginagawa. Paras lang yan. Ibig sabihin yung f mo, yung ipapasok mo sa loob ng f is yung function na g of x. So, kung ito yung x squared mo, yung f of x, yung x na pabalitan mo siya na itong square root of x. So, ganun siya ginagawa. So, mentally, I think mas solve naman yan. O, para hindi ka mahirapan, ganito gawin mo. Pag nauna yung f, copy mo yung f na function, which is x squared. Then, yung x natin, papalitan mo siya ng g of x mo, which is square root of x. So, magkakaroon ka dito ng square root of x. Pero remember guys, yung x natin, naka-squared yun. So, i-squared na pa to. Ito na yung f of g of x natin. Kailangan na lang natin siya i-simplify. Kung may square root ka, tas may squared, pwede din ma-cancel out. So, ibig sabihin, yung f of g of x natin is only x na lang. Kasi maka-cancel lang naman eh. Natatanggal po ang square root ng squared, then ang square ng square root, cube root ng cube, and so on and so forth. Ito yung maging sagot natin. Then, ngayon, let's say letter B. Magkakaroon tayo, let's say, ang hinahanap naman is g of f of x. So, mauna naman yung g bago yung f. So, same lang to ng g of f of x. So, sabi ko nga, hindi ka mahirapan sa composition of function, kung ano yung unang letter na nakuha na function, copy mo yon. So, magkakaroon ka ng square root of x. Wherein, yung value ng x, papalitan mo siya ng function mo na f of x, which is x squared. So, sa case na to, yung square root natin nandyan, pero yung value ng x natin, gagawin natin siyang x squared. Ayun, tama, press lang yan. X squared pa rin yan. So, ito yung galing yun dito. So, pwede makancel na square root pa rin. So, which means, yung g of f natin of x is also x. Kasi makakancel lang din yung square tsaka yung squared. But may math sa live FYP ko. Hindi ko alam. Baka kailangan mo na mag-aral. Hindi kaya. So, letter C. Ito pa rin yung function. Pero ang hahanapin naman is f of x. So, paano pag ganito? Do, pares lang yan guys na ito. Basta, yun. Ito same lang to ng f of x. So, nauna yung f. Di mo ito papakailan mo na g of x. Kasi hindi naman siya kasali dito sa given. So, copy mo yung x squared. Kasi siya yung f natin. Wherein, yung lalagay natin is f of x, which is x squared pa rin sa variable x natin. So, which means, kung meron kang variable x dito, papalitan mo yan ng x squared. Pero hindi pa to yung final kasi etong x, pinalit lang natin siya as x squared, pero may squared pa to, so mag-squared ka pa dito. Ay, kasi yung pinagsasabi ko. Like, etong x squared, galing to sa f natin. Then yung f of x, etong x, papalitan mo siya ng x squared. So, etong squared na ito, nandito pa dapat siya. Kasi yun. So, simplify mo na lang. X raised to 4 na siya. Diba? Ayan. So, letter D. Let's say naman g of g of x. So, ito naman, same lang siya ng g
of g of x. So, ganun pa rin gagawin. So, hindi natin papakailaman yung f. Magpo-focus tayo dito sa square root of x. So, wherein, meron tayo dong square root of x. So, yung square root of x natin guys, papasok natin doon sa variable x yung function mismo na g of x, which is square root of x pa rin. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng square root, dito yung galing. Then, itong x, gagawin natin siyang square root of x ulit. So, ngayon, ano ba yung square root of x? Square root ng square root of x. Hala, paano yun? So, magiging, ang sagot, ang sagot dito, sa square root ng square root of x. Alam nyo? Ha? So, bali magiging, ano lang yan, fourth root of x. Kasi minumultiply lang din natin yung index kapag ganito yung given. Or if ever, paano explain na isa pa? Gamit ano, tawag dito? Gamit, ano yung tawag doon? Rational? Fraction? So, bali, paano ba yan ginagawa? Para maging ganda siya. X raised to 1 half, tapos, magiging x raised to 1 half, tapos raised to 1 half ulit. So, 1 times 1, magiging x raised to 1/4. So, magiging 4th root na siya. Nagets nyo? Ayun natin. So, eto guys, kung gagawin mo siyang rational, kung may idea ka ng rational exponent, ang square root kasi pwede mo siya i-rewrite as raised to 1 half. So, which means, kung ilalagay natin muna siya square root, meron tayong square root of x sa loob, magiging x raised to 1 half siya. Pares lang siya guys. Ito, sa loob ha. So, meron pa tayo dito yung square root. So, pwede natin i-rewrite as x raised to 1 half, then raised to 1 half ulit. Itong 1 half na to, dito sa radical natin. So, ngayon, ito kailangan natin i-multiply. So, direct multiplication lang. So, 1 times 1 magiging 1. So, yung x natin magiging 1. Then, 2 times 2 magiging 4. So, kung meron kang 1/4 na exponent, same lang siya as 4th root. Siya ginagawa. O, ganun lang yun sa composition ng function guys. And madali lang yun. Hindi mahirap. Gets yun.